All systems go na po tayo, all hands on deck for the peaceful celebration po ng ating Yuletide season, and of course sa fast approaching po na national and local election na by next year, as well as the Bangsamoro parliamentary election po. Tuloy ang mahigpit na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga loose firearms at private armed groups sa bansa bilang paghahanda sa midterm elections. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, tututukan ng PNP ang pagtuntun sa mga loose firearms upang maiwasan ang karahasan sa papalapit na halalan. Base sa datos ng PNP, mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, umabot sa 8,628 ang naaresto ng PNP kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591. Pinakamarami dito ay mula sa National Capital Region na umabot sa 2,033. Sinundan ito ng Police Regional Office 3, Police Regional Office 7 at Police Regional Office 6. Aabot naman sa mahigit sa 25,000 na baril ang nakumpiska, na-recover at isinuko, habang nasa halos 10,000 ang itinurn over para sa safekeeping. We should continue our effort in addressing our problems of loose firearms, because according to him, kapag nakuha natin sa mga kamay ng mga would-be criminals, particularly yung mga potential private armed groups, itong mga loose firearms ay makakasiguro tayo ay mamimitigate yung possible influence at effect nito sa nalalapit na election, and of course dito sa ating Yuletide season. Sinabi din ni Brigadier General Fajardo na bukod sa mga loose firearms, binabantayan din ng pambansang pulisya ang galaw ng mga aktibo at potential private armed groups. Posible aniyang magamit ng mga tiwaling politiko ang mga private armed group sa panggugulo at panghaharas sa mga kalaban sa politika. Amin na po tayong na-dismantle po ng mga private armed groups. I understand na noong 2023 po ay 6 po yung active PAGs, but for now there are still remaining active PAGs, particularly in Region 3, Region 6, and the other one is in Mindanao area. So ang gusto ng ating presidente is let us intensify our efforts to make sure na this listed active private armed groups ay hindi makaka-impluwensya at makakapaghasik ng gulo. Isa sa nasa listahan pa rin ng PNP na PAGs ay ang Teves Group sa Negros. Ang sabi ng ating Chief PNP, pag-aralan natin, since yung sinasabing leader nitong grupo na ito is already incarcerated outside of the Philippines, if there is no more threat as to their capability to create more violence in their areas of operation, so yun yung tinitignan po ngayon. Katulong ng PNP sa pagbabantay laban sa mga PAGs ay ang Armed Forces of the Philippines at maging ang local government units. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.